Nagtatrabaho ako bilang driver ng isang mayamang matandang ginang. Isang araw, inutusan niya akong dalhin siya sa sementeryo at paluhurin sa harap ng isang libingan. Nang makita ko ang larawan sa lapida, nanginig ang buong katawan ko. Ako si Ramon. Halos 3 taon na akong personal na driver ni Doña Celestina. Isa siyang uri ng babaeng kapag dumating, kusa nang humihina ang boses ng mga tao sa paligid. Mayaman, byuda, lampas 60 na ang edad. Simple man siyang manamit, pero bawat bagay na ginagamit niya ay halatang mamahalin. Samantalang ako, isang upahang driver lang. 35 taong gulang, hiwalay sa asawa, mag-isang nakatira sa maliit na paupahan sa gilid ng lungsod. Maayos ang trabahong ito, mas mataas ang sahod kaysa sa pagmamaneho ng ride-hailing. Wala pang siksikan at stress. Iisa lang ang tungkulin ko, magmaneho at manahimik. Hindi mahilig sa madaldal si Doña Celestina. Tuwing umaga, naghihintay ako sa gate ng mansyon. Lalabas siya, tatango, babanggit ng destinasyon, magmamaneho ako, tapos. Hanggang sa araw na yun. Isang umagang makulimlim, hindi niya agad sinabi kung saan kami pupunta. Ilang minuto na kaming umaandar nang bigla siyang nagsalita. Ramon, kabisado mo ba ang daan sa labas ng syudad? Opo, Donya. Mabuti. Sa sementeryo ng San Lucas tayo. Sandaling nanginig ang kamay ko sa manibela. Hindi naman bago sa matatanda ang pagdalaw sa mga libingan. Pero kakaiba si Doña Celestina. Mag-isa siya, walang dalang bulaklak, walang insenso. Nakasuot lang ng simpleng itim na saya at blusa. Mahigit 1 oras ang biyahe bago kami dumating. Tahimik ang sementeryo, malakas ang hangin, humahampas sa mga puno. Bumaba siya ng sasakyan, mabagal ang lakad. Sumunod ako, hawak ang payong para masilungan siya. Huminto kami sa harap ng isang lumang libingan. Kupas na ang mga letra sa lapida. Matagal siyang nakatitig. Pagkatapos, bigla siyang lumingon sa akin. Ramon, mahinahon pero mabigat ang boses niya. Lumuhod ka. Nanlaki ang mga mata ko. Donya? Sa harap ng libingang ito. Ulit niya. Ngayon, hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong pwersang pumilit sa akin. Lumuhod ako sa malamig na lupa. Ngayon, sabi niya ulit, tumingin ka ng mabuti sa larawan. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa lapida. At nang makita ko ang mukha sa larawan, parang biglang nawala ang hangin sa dibdib ko. Ang lalaking nasa litrato ay kamukhang kamukha ko. Nanlamig ang mga daliri ko. Parang may humigpit sa lalamunan ko at ayaw akong pakawalan. Hindi po, halos pabulong kong sabi. Hindi po maaari. Pero hindi umaalis ang mga mata ko sa lapida. Parehong hugis ng mata, parehong hiwa ng labi, kahit ang maliit na peklat sa kanang kilay, naroon din. Ramon de la Cruz, 1975 to 2000. Isang anak, isang pangakong hindi natupad. 25 taong gulang. Donya, nanginginig na ako. Bakit kamukha ko siya? Matagal bago siya sumagot. Hinayaan muna niyang lamunin ako ng katahimikan ng sementeryo. Dahil marahan niyang sabi, siya ang ama mo. Parang may sumabog sa ulo ko. Ama ko? Napatawa ko. Isang tawang walang saya. Hindi po, patay ng tatay ko. Sabi ng nanay ko, namatay siya sa aksidente bago pa ako ipanganak.
Tumango si Doña Celestina. Parang matagal na niyang inihanda ang sagot na yun. Totoo ang sinabi niya, pero hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Tumalikod siya sa lapida at hinarap ako. Sa unang pagkakataon, nakita kong nangingilid ang luha sa mga mata niya. Ako ang ina ng lalaking yan. Nanlambot ang tuhod ko kahit nakaluhod na ako. 25 taon siyang namuhay na walang alam na may anak siya. Patuloy niya. At ako, pinilit kong ilayo siya. Ayaw kong masira ang buhay niya. Ayaw kong madamay ka sa mga kasalanan naming matatanda. Kasalanan? Halos pumutok ang dibdib ko. Anong kasalanan? Huminga siya ng malalim. Mayaman ang pamilya namin. Makapangyarihan. Ang nanay mo, simpleng babae. Mahal na mahal ka ng ama mo, Ramon. Pero nang malaman kong buntis siya, pinili kong tapusin ang lahat. Napapikit ako, parang may hinahagis na bato sa loob ng ulo ko, paulit-ulit. Pinadala ko siya sa ibang bansa, sabi ni Doña Celestina. Pero bago siya makaalis, naaksidente siya. Hindi siya umabot sa eroplano. Tumahimik kami pareho. Ang hangin lang ang gumalaw. Bakit po ngayon? Tanong ko sa wakas. Bakit niyo ko dinala rito? Bakit ako? Tumingin siya sa akin. Hindi bilang amo, kundi bilang isang matandang babaeng pagod na sa pagtatago. Dahil 3 taon na kitang minamasdan, sabi niya. Sa paraan ng pagmamaneho mo, sa katahimikan mo, sa pagtitiis mo, para kitang nakikita sa kanya. Kinuha niya ang bag niya at inilabas ang isang makapal na sobre. Wala na akong ibang anak. Dagdag niya. At ayokong mamatay na may dalang lihim na ito. Iniabot niya ang sobre sa akin. Hindi ito bayad, sabi niya agad. Hindi rin ito kapalit ng ama mo. Isa lang itong huli kong responsibilidad. Hindi ko pa binubuksan ang sobre pero alam kong mabigat iyon. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa kahulugan. Tumingin ulit ako sa lapida. Sa mukha ng lalaking hindi ko nakilala, pero buong buhay ko palang dala sa mukha ko. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaluhod. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko kayo. Mahina akong sabi. Hindi ko rin alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng to. Tumango siya, walang pilit, walang utos. Sapat na yan, sagot niya. Ang mahalaga, alam mo na kung sino ka. Bago kami tuluyang umalis ng sementeryo, huminto si Doña Celestina sa harap ng lapida. Nanginginig ang mga kamay niyang inilapag sa malamig na bato. Anak, mahina niyang tawag. Unang beses niyang ginamit ang salitang yon para sa akin. Araw-araw sa loob ng 26 na taon, ginising ako ng konsensya ko. Hindi lumipas ang isang gabi na hindi ko naisip kung anong klaseng ama sana ang anak ko at kung anong klaseng anak ang naiwan ko sa mundong ito. Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko ang pangalan sa lapida. Pangalan ng lalaking hindi ako nahagkan, hindi ako nakilala, pero buong buhay ko palang hinaharap. Lumuhod ako muli, hindi dahil inutusan,
kundi dahil gusto ko. Pa, bulong ko. Halos hindi lumabas ang boses. Pasensya na po kung ngayon lang ako dumating. Hindi ko po alam pero nandito na ako. Tumulo ang luha ko sa lupa. Unang luha para sa isang amang hindi ko nakakasama. Hinawakan ni Doña Celestina ang balikat ko. Ramdam ko ang bigat ng kanyang pagsisisi. At ang takot na baka huli na ang lahat. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ko. Umiiyak niyang sabi. Pero kung may hihilingin man ako bago ako mawala, sana payagan mo akong maging lola. Kahit huli na. Huminga ako ng malalim. Masakit pa rin. Magulo pa rin. Pero sa gitna ng sakit, may isang katotohanang malinaw. Hindi ko na kayang tumalikod. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. Hindi ko po maibabalik ang mga tiwala, sabi ko. Pero hindi ko rin po hahayaang mawala ang natitira. Napahagul-hugol siya. Hindi iyak ng mayaman kundi iyak ng isang ina na matagal nang may pasan na kasalanan. Habang papalayo kami sa libingan, hindi na kami mag-isa. May kasamang alaala, may kasamang sakit, pero may dala na ring pag-asa. Habang pabalik kami sa sasakyan, walang nagsalita. Pero sa unang pagkakataon sa 3 taon, hindi na lang ako isang driver. Ako si Ramon, anak ng isang lalaking minsang minahal at apo ng isang babaeng buong buhay na tinatakbuhan ang katotohanan.